Magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Ngayon ay October 1 na. Ayan, mas laki ng mukha ko dyan. Salamat po Brother Melvin at sa ating pong numawit na yung mga kapatid natin sa Kampugo. So ngayon po ang ating pag-aaral ay pinamagatan ang pinakadakilang pangangailangan. Yan. Tayo po ay ang ating po pinakakitek sa awit 51 verse 7. So tayo po ay manalangin mga kapatid. Mapagpalang Diyos, siyang aming tagapagligtas, siyang mapagbiyayang Panginoon, siyang nagliligtas sa amin. Kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo. Kayo po ang Diyos ni Abraham, ni Moises, ni Apostol Pablo, ng mga disciples, at kayo rin po ang aming Diyos. Amin pong dalangin, O Diyos, sa umaga na ito, ang aming pag-aaral sa awit 51 verse 7. Inyo po nawa kaming gabahin, O Diyos, at kayo po ang maghari sa aming puso at isipan at ma-apply namin sa aming buhay ang aming po mapag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito, linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Ayan din po ay binanggit sa aklat ng Isaiah na bagamat ang ating mga kasalanan ay tila maging maitim, papuputuin ito ng ating pong Panginoong Jesus. Sabi dito, ang muling pagkabuhay ng tunay na kabanalan sa kalagitnaan natin ay ang pinakadakila at pinakamahalaga sa lahat ng ating pangangailangan. Ang hanapin ito, ang una natin dapat gawin. So sabi dito mga kapatid, no? Ang pinaka kailangan natin ay kabanalan. Yung kapatawaran ng ating po mga kasalanan. Yung maalis po yung ating mga pagkakamali. Maalis po yung ating mga karumihan. Yan ang pinaka number one, pinakadakilang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Ito ang una natin dapat na hanapin mga kapatid ko. Kailangan sabi dito, may masigasig na pagsusumikap na matamo ang pagpapala ng Panginoon. Hindi dahil ayaw ng Diyos na ipagkaloob sa atin ang kanyang pagpapala, kundi dahil hindi tayo handang tanggapin ito. So dito po mga kapatid, dapat tayo magsumikap. Dapat buksan natin ang puso natin. Bakit? Dahil ang number one na ayaw o number one na parang pumipigil upang hindi tanggapin ang kapatawaran ng Panginoon at pagpapala ng Panginoon ay tayo rin mismo. Yung ating katapatan ay nawawala pagkaminsan. Yung ating pong pagsusumikap ay nababarahan. Mga kapatid, tayo po ay araw-araw nang lulupaypay, nanghihina. Kaya sinasabi dito, masigasig na pagsusumikap na hanapin at manalangin upang matamo yung pagpapala ng ating Panginoon. Sabi po dito, ang ating Ama sa Langit ay mas handang ibigay ang kanyang banal na espiritu sa mga humihingi sa kanya kaysa mga makalupang magulang na magbibigay ng mabubuting regalo sa kanilang mga anak. Siyempre, di ba? Ang ating mga magulang, lahat ay ibibigay ng magulang para sa kanyang anak. Ultimong isusubo na lang ng nanay, ipapakain pa sa anak. Di ba? May ganun talaga. Pero dito mga kapatid ko, ang sabi sa banal na kasulatan, kinutin ito sa aklat ng Mateo, na ang ating Panginoong Diyos ay willing na ibigay ang banal na espiritu. Willing na tayo ay gabayan sa pamamagitan ng banal na espiritu mga kapatid. More than sa kagustuhan pa ng magulang. Biruin mo, ganun na nga lang yung pagmamahal ng mga magulang, napakadakila na, nakaka-amaze ng pagmamahal ng magulang. Pero mas matindi pa pala doon yung pagmamahal ng ating pong Panginoong Diyos. Mas matindi pa pala doon yung kagustuhan ng Panginoon na tayo ay bigyan ng gabay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ngunit gawin natin sa pamamagitan ng paghahayag ng kasalanan, pagpapakumbaba, pagsisisi at taimtim na pananalangin, naganapin ang mga kondisyon kung saan pinangako ng Diyos na ipagkaloob sa atin ang kanyang pagpapala. So dito po mga kapatid ko,
papaano natin gagawin na tayo ay lalapit sa ating Panginoong Diyos? So kinakailangan na mayroong pagpapakumbaba, pagsisisi sa ating pong side. At syempre, may taimtim na panalangin. Bakit mga kapatid? Kasi tayo yung nangangailangan eh. Hindi naman ang ating Panginoong Diyos. Hindi naman ang Panginoong Diyos ang nangangailangan, kundi tayo mismo yung nangangailangan, mga kapatid ko. So kinakailangan sa part natin, mayroong pagpapakumbaba, pagsisisi at panalangin. Sabi dito, ang muling pagpapasigla ay kailangan lamang asahan bilang sagot sa pananalangin. Habang lubhang salat ang mga tao sa banal na Espiritu ng Diyos, hindi nila mapapahalagahan ang pangangaral ng salita. Subalit kapag ang kapangyarihan ng Espiritu ay humipo sa kanilang mga puso, kung gayon hindi mawawala ng bisa ang mga pinagtalakayan. So dito mga kapatid, natapos yung ating pangangaral at mayroon pa tuloy-tuloy na pangangaral, isama natin yung mga nabautismuhan. Mga kapatid ko, may iwan lang yung mga napag-aralan sa kanilang puso kung ang banal na Espiritu ay gumabay sa kanila. Ibig sabihin, kung hiningi nila yung paggabay ng banal na Espiritu, ay may iwan yung salita ng Diyos sa kanilang puso. Kung ating silang ipinanalangin, may iwan ang salita ng Diyos sa kanilang puso. Kaya number 1 pala na ituturo natin sa kanila kung papaano ang banal na Espiritu ay gumagawa sa buhay ng isang tao. Na maalala yung pong mga salita, yung mga napag-aralan, kung ang banal na Espiritu ay gumagabay sa atin. So ganun din, kapag tayo mag-worship, kapag tayo ay magsisimba, yung mga napag-aralan sa church, number 1 na atin dapat na maalala, yung pong mga napag-aralan tungkol sa salita ng Diyos. At papaano natin yun maaalala? Sa pamagitan po ng taimtim na panalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil kung wala pong taimtim na panalangin, ay nonsense po ang lahat. Hindi maaalala yung salita ng ating pong Panginoon. Pinatnubayan ng mga turo ng salita ng Diyos na taglay ang pagpapahayag ng kanyang espiritu na ginagamit ang mabuting pagpapasya. Magkakaroon ng mahalagang karanasan yung mga dumadalo sa ating mga pagpupulong at pag-uwi sa tahanan ay magiging handa upang magkaroon ng nakapagpapalakas na impluensya. Kasi pangit na ikaw ay magsisimba tapos papasok sa kaliwa, lalabas naman sa kanan yung ating napag-aralan, yung mga natutunan natin sa salita ng ating Panginoong Diyos. Kinakailangan talaga na sa bahay pa lang nananalangin na, Panginoon, tulungan niyo po kami na yung lahat ng aming mapapakinggan tungkol sa inyo ay aming maalala at mai-apply namin sa aming po mga buhay. Sabi dito, alam ng mga matatandang tagapagdala ng pamantayan kung ano ang nakikipagbuno sa Diyos sa panalangin at tamasahin ang pagbuhos ng kanyang espiritu. Ngunit mawawala na ang mga ito mula sa entablado. At sino ang dumarating upang punuan ang kanilang mga pwesto? Kamusta? Sabi dito, ang umuusbong na henerasyon. So dito mga kapatid ko, ay ang ating Panginoong Diyos, yung ina-highlight dito mga kapatid ay yung pong panalangin. Na kung tayo ay mananalangin, ang banal na Espiritu ay gagabay, pag sinabing pagbuhos ng kanyang Espiritu, ibig sabihin, buong paggabay ng banal na Espiritu ay talagang papatnubay sa atin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga, kamusta ang henerasyon natin ngayon? Ilan pa kaya ang mayroong taimtim na panalangin sa kapanahunan po natin? Ilan pa kaya yung nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos kahit na naglalakad o kahit na nagbabiyahe? O kahit na nasa tahanan? Ilan pa kaya sa henerasyon natin ngayon at sa mga kabataan? Ilan pa kaya, mga kapatid? Ilan pa kaya? So yan yung mga tanong natin. So sa palagay nyo, ilan pa kaya, mga kapatid ko? Sabi dito, nagbabalik loob ba sila sa Diyos? Gising ba tayo sa gawaing nagaganap sa sanktuaryo sa langit? O naghihintay ba tayo ng isa mapanghikayat na kapangyarihan na dumating sa iglesia bago tayo magising? Umaasa ba tayo makitang sumigla ang buong iglesia? Hindi na darating ang panahong iyon. So sabi dito mga kapatid, ano ba ang naghihintay ba tayo sa pagbalik ng Panginoon?
Naghihintay ba tayo o tayo ba ay, sabi dito, aware ba tayo sa nagaganap na ministry ngayon ng ating pong Panginoong Hesus sa langit, doon sa sanctuaryo, na siya'y namamagitan sa bawat isa sa atin? Aware pa ba ang henerasyon na ito sa ating Panginoong Diyos na siya ay darating muli? O ang mga tao o tayo mga tao, magiging masigla lang tayo kung makita natin na maging masigla rin ang ibang mga kapatid sa gawain. O magiging masigla lang tayo sa gawain kung makita natin yung pastor na masigla rin sa gawain. O hihintayin natin na dumating yung mga budget, mga pagpapala para tayo ay gumawa sa bukiran ng Panginoon. Masabi po dito, kung hihintayin natin sumigla ang buong iglesia para tayo ay gumawa, sabi dito, hindi na darating ang panahon na yun. Totoo naman talaga. Kung maghihintayan lang tayo sa loob ng church kung sino yung magiging active at kung sino yung maggagawa una sa gawain ng Panginoon, hindi mangyayari yun. Hanggat ikaw mismo o ako mismo ay humakbang para sa gawain ng Panginoon, mangyayari yung iniisip mo. Pero hanggat ikaw o ako ay hindi nagdidesisyon na humakbang at mag-volunteer sa gawain ng Panginoon, abay, hindi darating yung pong sinasabi natin na buong iglesia. Kasi kasama tayo sa church eh. No? Ikaw nga hindi ka makapag-volunteer na gumawa sa gawain ng Panginoon. Paano mo hintayin na buong church pa? Di ba? So hindi na natin kailangan antayin pa yung pong mga miracles galing sa ating Panginoong Diyos para tayo maging masigasig. Ngayon pa lang ay pwede na tayong gumawa sa gawain ng Panginoon, ano man ang kalagayan natin, ano man ang sitwasyon ng church ngayon. Sabi dito, may mga tao sa iglesia na hindi nabago at hindi nakikiisa sa taimtim at nananaig na pananalangin. Kailangan makilahok sa gawain ang bawat isa. Dapat higit tayong nananalangin at nagsasalita ng mas kaunti. So dito mga kapatid, ano daw po ang mas marami? Panalangin kaysa pagsasalita. Aba, grabe Ito diniin ng ating lesson, Review and Herald, March 22, 1877. 1887. O, ilan sa atin ang mas marami ang chismis kaysa panalangin? Di ba? Ilan sa atin na mas maraming talak kaysa panalangin? So ito yung devotional. Lahat tayo ay tinatamaan dito. Lahat tayo ay kailangan magising. At lahat tayo ay kailangan na makilahok sa panalangin mga kapatid. Makiisa sa ating pong mga mananampalataya na gumawa sa gawain ng ating pong Panginoong Diyos. So dito sa ating pong lesson, ano yung pinakadakilang pangangailangan ng bawat isa? Yung pong humingi sa Panginoon ng paglilinis ng ating pong mga sarili, na yung ating pong mga sarili ay maging maputi kaysa niebe. Yan. Na yung ating mga kasalanan ay mawala. Paano gagawin ito? Paano ginawa ito ni Haring David? Siya po ay nanalangin. Kasi panalangin niya ni Haring David. Ano ba pagkakasala niya? Simple lang naman ang pagkakasala ni Haring David. Nagnakaw ng asawa, nangalun niya, at pumatay. Pinatay niya yung asawa ni Bathsheba. Yun lang naman ang kasalanan niya, David Pero yung panalangin niya sa Panginoon, talagang paghingi ng tawad, linisin mo ako ng hisopo at ako'y magiging malinis. Hugasan mo ako at ako'y magiging higit na maputi kaysa niebe. Yan ang number 1 na kailangan po natin. Sa problema niya sa tahanan, namamatay yung kanyang mga anak, nagrebelde yung kanyang anak, nagpapatayan yung kanyang mga anak, number 1 pala na kailangan, hindi yung awatin yung mga anak, kundi humingi ng tawad sa Panginoon. Bakit? Meron ka nagawang pagkakamali sa ating Panginoong Diyos. So yun po mga kapatid ko. Sa mga negative na pangyayari sa ating buhay, kailangan na tayo ay dumalangin sa Panginoon na tumingi ng tawad sa Kanya. So yan po ang number 1 mga kapatid ko. Pinakadakilang pangangailangan ay ang panalangin. Yan po, dyan po natin sinasummarize yung ating devotional. Sa panalangin, yan ang pinakadakilang pangangailangan natin dahil yan po yung komunikasyon natin sa ating Panginoon at ang ating Panginoon sang-ayon sa banal na kasulatan, handa siyang tumulong. Handa siyang duminig sa ating po mga prayers, sa ating mga kailingan kung tayo'y mananalangin ng taimtim sa ating Panginoong Diyos.
So pagpalain tayo ng ating Panginoon at sa umaga na ito ay ating pong pakinggan ang awit papuri sa ating Panginoong Diyos at kasama ng inyong mga prayer requests ay inyo lamang pong ilatag dyan sa ating comment section. Magandang umaga po sa inyo pong lahat at pangunahan tayo ni Brother Melvin Villasano sa ating pong closing song and closing prayer. God bless po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po ulit sa umaga na ito na kami ay patuloy niyong binagyan ng sapat na kapahingaan sa buong magdamag. Magandang umaga ngayong umaga na ito at higit sa lahat, binigyan niyo kami ng pagkakataon makapakinig ulit ng magandang lesson patungkol sa paghahanda sa aming sarili na aming linisin ang aming mga sariling puso bago kami maging handa para sa banal na Espiritu. At salamat sa inyong mga payo na sa pamagitan po ninyo kami ay makapaglilinis na aming puso at ang aming pinakadakilang pangailangan ay ang panalangin. At dahil alam namin na kayo lamang ang makatutulong sa amin para kami tunay maging malinis at tunay na handa para sa Holy Spirit. At dalangin namin sa aming araw-araw na pamumuhay, palagi po namin kayo maisip na unahin ano man ang aming lalakarin, paggagawin, pagdedesisyonan, ay unahin po namin kayo pa kami di magkamali. At kami ay hanggang sa constant na communication namin po sa inyo ay maging best friend po namin kayo sa bawat araw-araw at sa walang hanggan. Salamat po Ama sa patuloy na pagmamahal. Ramdam po namin ang inyong pagsuporta at pag-ibig at paggabay sa amin. Nais namin sa pagpapatuloy isama ang mga kapatiran na bagong binyagan dyan sa homestead at sa iba pang mga lugar ito sa aming nasasakupan. Alam namin na para sa mga bagong binyagan na ito ay mahirap patuloy na mag-adjust, ngunit sa tulong po ng Holy Spirit sila po ay magiging matatag. Kaya nasama namin sila sa dalangin na sila ay wag nawang matukso pabalik sa mga dati nilang gawi at makapagpatuloy na tumitingin po sa inyo, nagtitiwala at tumatanggap ng inyong pagpapala. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang mga bagong Bible students dyan sa Bantog, sa Salatore at sa iba pang mga lugar dyan sa aming nasasakupan. Nawa patuloy na bigyan sila ng karunungan itong mga Bible students na ito at sila ay bigyan ng karunungan pumili ng tama at mali, makinig at matutunan nila ang kanilang pinakikinggan at sa ganon karoon sila ng chance na tanggapin po kayo bilang personal at tagapagligtas. Kasama din namin sa panalangin ng mga may karamdaman sa panahon na ito si Pastor Nelvin sa patuloy na palakasin sa buong maghapon pang sa ganon manumbalik ang kanyang lakas at kaya din iba pang mga kapatiran na may lagnat, na may sipon at may ubo at may iba pang mga simpleng karamdaman na nawa ay mawala sa amin upang hindi na ito ay lumala pa. Kasama din namin sa panalangin si Sister April, Sister Bisel, si Raspe at kung ano man ang kanilang kalagayan sa mga panahon na ito, patuloy na ang igawad sa kanila ang iparamdam ang inyong pagmamahal. Hindi na mga church planting sites sa aming mga nasasakupan, mga darating pang pangaral na po ito ay magkaroon ng sapat na aming mga pangailangan, oras at maigayak namin na lahat ng mga dapat namin igayak. Ngayon din namin sinasama sa patuloy na pananalangin ang kalakasan patuloy ni Sister Amy. Ama, ipadama niya po sa kanya muli ang inyong pagmamahal, igawad sa kanya ang kalakasan sa bawat araw, tuluyang kagalingan. Kasama na rin si Lita at si Dayan. Kung ano man ang kanilang kalagayan sa ngayon, iparamdam niyo po rin sa kanilang pagmamahal at gayon din si Ate Gigi Concepcion. Kasama na rin namin sa panalangin si Brother Gregorio Santin, si Tatay Pentong, si Kuya Mike Pablo, si Sister Pichi na pamangkin ni Sister Nimpa, ang ilang member ng pamilya ni Sister Rose Chris Encarnado, gayon din si Ating Sevilla, Erilia Bourbon, at gayon din si Brother Renato Santos, si Romnick Francisco, Olivia, Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RC, si Sister Nena na ay gumaling na siya sa kanyang karamdaman, gayon din si Tia Aning, Tia Aurora, at si Sister Corazon Mina, kasama na rin si Ate Sally Sanchez. Ay patuloy niyo pong idama sa kanila araw-araw
ang inyong pagmamahal, kalakasan sa araw-araw at higit sa lahat lubos na kagalingan. Kasama na rin si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga pangalan po na ito, Ama, ay mga nasa banig ng karamdaman na patuloy na nagpapagaling at nagpapalakas. Aming talangin at gusto namin na kami ay gumaling ng mabilisan. Ngunit ang inyo nawang kalooban ng masunod at ng hindi ang sa amin. Patuloy nawa kaming igawad sa amin ang kalakasan na nagmumula sa inyo at kami pa rin ay makagawa sa bukirin sa kabila ng aming mga kondisyon sa buhay, mga kalagayan sa buhay. Kasama din namin sa panalangin ng mga may karamdaman pang espiritual. Patuloy na nilalapit sila sa inyo na sila muli ay makabalik sa tamang landas at kasama namin sa paghanda sa nalalapit ninyong pagdating. Ang lahat po na ito ay aming hinihiling. Gabayan nawa kami sa buong maghapon na ito, mga kapatiran. Ang aming kalusugan, ang aming hanap buhay ay pagpalain upang kami naman ay maging pagpapala sa iba. At hinihiling namin ito kalakip ng paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Ang inyo awang kalooban ng masunod at hindi ang sa amin. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen and amen.